Ang issue nito kaya dinala dito sa atin, may pumutok daw na obvious naman. Hindi ko alam kung dati na ganito yung relay niya. Sibak yung relay oh. Tapos binunot ko kasi chinik up ko na. Balik ko Teka lang Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan yung issue niya oh. Diba? Ilaw lahat. Trident na CA7 ulit. Ilang linggo ulit bago tayo nakagawa ng Trident na CA7. Ayan, yung may-ari nito ay nakalimutan ko na, basta taga Quezon City lang to, taga Araneta, Banawi, mga ganun, nakalimutan ko na. Maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Ayan, ang issue nito kaya dinala dito sa atin, may pumutok daw na obvious naman. Hindi ko alam kung dati na ganito yung relay niya. Sibak yung relay oh. Tapos binunot ko kasi chinik up ko na. Balik ko Teka lang Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan yung issue niya oh. Diba? Ilaw lahat. Yan. Dito umiilaw lahat. Halos lahat umiilaw. Kapag binunot mo yan, may story na rin ito ng repair. May story na ng repair ito. Ayan o, may story na. Pag binunot mo yan, ganito yung mangyari. Normal siya. Ibig sabihin, may problema talaga yung amplifier natin. Okay, bali ito yung mission natin for today's video. Naway, maibalik natin sa dating anyo. Dating anyo ba? Hindi. Dating tunog yung unit ni sir. Okay? Wala tayong mapagpipilian. No choice tayo. Kasi parehas sira Parehas sira. Bali okay, mas matino pa to dito sa banda sa kabila. O dito ako sa kabila. Kasi sira yung relay nito Okay, ito babakasin natin yung channel 2. Channel 2 muna tayo. Day 1,500 days. So pagre-repair natin ng Trident na CA7. Pambira. Hindi ko na nga sana itutuloy yung vlog ko rito kasi sabi ko baka hindi ko nakakayanin. Kasi sobrang lala talaga nang nangyari. Ayan tingnan nyo naman Yan. Pasensya na kayo, medyo nangitim. Yung nangingitim dyan is yung flux yan. Tingnan nyo naman yung ginawa natin. Bali dokumentaryo na lang to para makita na lang ni sir na gawa or ganun yung ginawa natin sa unit niya. Bali yung relay pala na sabay ito ba yun? Yan, minalta natin kasi meron isa dito na hindi nagre-relay. Parang dalawa yata. Sing isa pinalitan natin. Ito. Basta ito masyado kasing kinutkot dito. Kaya medyo natagalan ako or nahirapan ako. Kaya ginawa ko is pasingit-singit na lang. Ayan. Ito magbibigay na lang ako ng ideya. Ang ginamit ko na fixed bias dito ay 2K tapos 680. 680 yan Alam ko 680 tsaka 680 tsaka 2K. Bali 2680. Kaya para kulang 0.3 siya. Ayan, ito yung medyo malala na board. Ito, hindi siya ganon. Although may mga pinalitan tayo. Yung itong matatangkad, pinalitan natin ito. Ayan. Yung SMD na 2L and then G1 pinalitan natin. 2L means 5401. Tapos G1 is 55551. Ayan. Hirap si Solid J. Sabi ko baka sakali na lang kung magawa natin. Kahit paano nagawa naman. Ayan, kasi nga may story na talaga siya ng bugbog na. Ang ginawa kasi talagang literal na kutkot ang ginawa nila. Pinagtatanggal yung mga parts kasi nga tunog or dahil nga dalawang channel, wala sila siguro mapipilian or walang papagayahan. Kaya literal na kutkot. Dito talaga yung isang channel ang malala. Ayan, pinalta natin ito. Basta. Ang diskarte lang naman dyan. Ngayon, sana ba ako? May tumawag. Nawala naman ako sa rhythm. Pasensya na ba? Humingi ako ng pasensya talaga. Ayan, ito yung itong tawag nito, yung relay na pinalitan natin. Ito pinalitan natin kulay white compare dito sa isa. Ayan, ganun din dito 2.680 din. Tapos, itong mga transistor, medyo awkward man siya pero wala gagawin mo yung ganitong style para mabuo lang yung unit.
Kung talaga, wala ka na magagawa dyan. Sige nga, kung hindi mo gagawin yan na hindi naman napagana yung unit, wala, useless din, di ba? Awkward man siya, kahit paano, gumagana or mapapagana mo yung unit. Ayan, and then, pabain natin yung konti oras. Yung tip ko pala, sabi ko nga, para makuha nyo yung value, silipin nyo lang, kung wala kayong lente or microscope, pwede kayong, ako, kamera lang na cellphone ginagamit ko rito. Ito, pakita ko sa inyo. O, ayan, sinuzoom in ko lang yan, kitang-kita, o, diba? Pwede yung kamera ng cellphone nyo, pwede nyo gamitin yan, kung malinaw yung kamera ninyo. Ayan, tapos, isa-search nyo lang yan, kung resistor, isa-search nyo lang sa Google, kung hindi nyo kabisado yung SMD na resistor, isa-search nyo sa Google, sabihin natin, 1002. O, search nyo lang sa Google, 1002 SMD resistor value. Yan, lalabas yan. Bibigyan kayo ng value ni paring gagel niyan. Tapos, kukonvert nyo siya ng, ano ba tawag yan, ng carbon type na resistor. Ayan. Ganun lang ang ideya na may bibigay ko sa inyo. Okay. Dito sa output, binaklas natin to kasi check natin Although, para may sira, hindi ko matanda kasi matagal din na stock to dito sa atin bago natin sa mabuo. Ayan, pasensya na, humingi ako ng pasensya. Wala tayong ganong naipakita na pag-troubleshoot. Ayun, okay na, ibabalik ko muna ito sa may casing, yung dalawa na to, linisan ko muna yung heatsink. Ayan, dokumentaryo na lang to para makita ni sir na ganun yung unit niya. Naibalik ko na yung dalawang heatsink natin or dalawang board. Kulang na lang ito tornilyo in case na may audio na siya. Maging normal na siya. Bali ito, sukatan ko pala muna. Pakita ko muna sa inyo yung bias niya. Tanggalin ko muna yung mga input. Ayan. Pag ganito, medyo binababa ko. Minsan yung kulang-kulang 0.4 na, binababa ko ng konti. O ayan. Para kasi ito, medyo mainit. Nipis yung heatsink Ngayon, ito baliktad. Ayan halos magpo 0.3 lang. Parang kwan lang to, LX20 yung datingan niya. Binaba ko lang na konti para mas matibay siya. Ayan halos magpo 0.3. Medyo mababa na konti nga dito. Minsan sa value ng resistor yan pares lang Ayan, medyo mas matibay yung ganyang. Hindi siya ganun kainit. Kaya lang, balik ko muna yung speaker. Natanggal ko yung speak on Ayun, binalik natin yung input and then yung speaker. Yung dalawang speaker natin doon nakakabit. Okay. Wala yung audio Lang ayusin natin. Parang walang audio. Ayan. Wala Channel 2 meron. Tingnan natin baka yung switch or teka lang nga, lipat muna natin to. Pero may audio na yung channel 2. Okay. Wala dito Channel 2, channel 1 wala. Teka lang, ayusin natin baka yung switch. Ayun, ginalagalaw natin yung switch. Lagyan na lang natin ng contact cleaner mamaya yan. Ayan meron Channel 2. Ayan goods na yung dalawang channel natin. Goods na. Channel 2. Ito yan Channel 1. Sabay. O yan. Ngayon, to 20 natin para magkaalaman Ayan, sa to 20 natin. Ayan, tingnan natin kung talagang goods na siya. Bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Medyo matagal lang yung delay.
Huli yung protect ng channel to. Okay lang, bumababa naman siya eh. Medyo delay lang siya. Ayan na. Sa totoo lang guys, kaya nagkakaganito lang naman yung unit. Minsan nasisira ng mas madali yung buhay ng mga amplifier ng ganito. Kasi nga, minsan na-overload kasi natin. Ito kasi dapat yung mga match lang na speaker ito is mga 600 lang dapat. Mga 600 to 700 lang din. Minsan kasi kinakargahan ng 1,000, minsan 4 pa. Kaya medyo mabigat para sa kanya. Di ba? Pero kung sa lakas, malakas to. Okay. Hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin dito. Ito na naman, balik tayo sa walang kwenta dahil wala tayo ganong naipakita. Wala na siyang init ha. Basta, na-repair na natin yung Trident na CA7 ni Sir na nakalimutan ko yung pangalan. Kaya mo sa Messenger, mag-usap na lang kami nito. Basta, bali, working na siya. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin always in Laguna, 24/7. So, gusto magpapa-repair along sa Uyo, Quezon City. Number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then, syempre, paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. So, hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share. And then, syempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out in lahat.